So nakuha po namin yung idea na pagtayo ng business dahil po sa mga OFW parents po na since we want them na makauwi po sa Pinas and makasama po sila. Rather than them working po, gusto po namin mag-generate po ng income para naman po makatulong po sa mga gastusin, para na rin po makauwi po. As sa kabataan po is sobrang hirap po i-manage since we're still starting. Hindi pa po kami masyadong maalam at magamay since may studies rin po kami na pinagsasabay dito sa business. Sa kagustuhan naming makasama muli ang aming mga magulang, nagtayo kami ng isang business at ngayon ito ay kitang-kita. Business-minded na. At talented pa. Super! Sina Kurt Diaz at Yuan Zuniga! Let's go! Wow! Kakaiba tong... Kaano niya kaya si Nonoy Zuniga? Oo nga. Kamag-anak mo ba, bebe? Kamag-anak niyo? Actually... Pero at least, diba, nasa singing sila eh. Ito na. Okay. Ito ay 18 years old. Sila ay 18 years old at 19. Tama ba? Yes. Pero bago natin sila interviewin, my friend, pasalamatan natin si Cleon Romay, ating nag-keyboard kanina. Ayun. Maraming salamat. Kaway-kaway ka, Cleon. Ganda na pangalan din ito ni Cleon. Barkada nyo rin si Cleon? Yes. Pinsan ko. Pinsan nyo si Cleon? Family affair to. Family business ito. Fun. Kasi magpipinsan sila. Yeah. Tapos meron pa kayong isang pinsan na nagtatrabaho sa Amerika. Nagtatrabaho para meron ding pang-finance din. Makatulong sa pag-finance sa cafe nyo. Ano pangalan niya? Zane Kyrie. Si Zane. Babae, lalaki? Babae. Hi, Zane! Hi, Zane! Nasa California siya. Well done! Nasa food service din siya. Wow. Industry. Food service industry din siya. Eto na. Ano yung mga naisip yung mga bata kayo? Kasi ang bata ninyo, di ba?
mahirap mag-start. Yun yung mga may edad-edad, nahihirapang mag-start ng business. Pero kayo ang tapang nyo. Anong nagtulak? Unang-una po sa lahat, nakita po namin yung struggles po ng mga parents namin abroad. So we want Asahan kasi hindi nila alam yung mga anak dyan. So we want to help them po na kahit papaano po makapag-less po sa mga gastos. And at the end po, pagka nakalikom na po kami ng enough budget dito, is mapauwi na rin po sila. Yun po talaga yung ultimate goal po na. OFW ang mga magulang. Gaano katagal no OFW ang mga parents nyo? Sa parents ko po, 5 years po siya. Oh, tagal din. Mami mo or daddy mo? Mami po. Tapos saan siya Sa Qatar nagtatrabaho? po. Sa Qatar. Okay. And sa'yo? Yes. Sa akin po, almost 11 years old po ata ako nandun na siya. So, So, I'm 7 years. Mag-8 years na po. Turning 19 Wow. Struggles yung nakikita nyo sa mga magulang nyo when you were growing up? Ano yung nakita nyo? nakikita nyo nandun sila, Yuan. nakikipagsapalaran. For me po, kasi syempre, lagi naman po kami nag-video call. Oo. So, parang every time na mag-video call kami, nakikita ko, kahit na nakangiti siya, yung mata niya po, it speaks different. Kasi, so, parang as I observe my mother going through being a OFW for 5 years, nag-open naman po siya sa akin. Alam ko na yung mga struggles niya. Like, sabi niya, Yuan, pagod na ako. Like, parang namimiss ko na kayo. Ba't ganun ako yung naiiyak? Ang hirap maging nanay. Kala ko sabihin mo, ang hirap maging Lagi na lang hirap maging OFW na. Pero hindi nga, no? Ibang level. Sa'yo, anong mami mo or daddy mo? Right now po, parehas po sila. Pareho. Anong mga trabaho nila, if you don't mind? Si mom ko po, nasa HR po siya, HR Okay. department. And my father po is graphic artist po dati. And your mom, sorry. My mom po is OFW siya, waitress. Nasa food service din. Ikaw rin ba nag-open up din sa'yo ang mga magulang mo about yung struggle? Recently lang po kasi po parang nagkaroon po ng hindi masyadong cold po kasi syempre nandun na po yung tampo ganun. Pero recently po nagkaroon po ng heart to heart wherein na-open up po na kailangan po talaga maging connected lalo na po na malayo sila. Malayo sila. Si mom ko po. Oo naman. Friend, mahirap kasi talaga yung malayo, lalo na sa mga anak. Parang ang hirap nung struggle na yun na ang layo mo, gustuhin mo man, wala ka namang choice. Sana sabi nga nila, yung, di ba, ibang struggle ng mga anak, yung mga naiwan. Yes, sa Pilipinas. iba rin yun. May Iba struggle rin din yung sila. struggle doon. Actually, on a lot of levels, doble pa nga ang Correct. struggle nila roon. Di ba? Tsaka my friend, ang buhay ng mga OFW natin, akala ng iba, Masaya, glamoroso. nagliliwaliw, hindi nyo alam, trabaho, bahay, minsan wala pang tulog yung mga yun. And sometimes, or maraming pagkakataon, hindi lang isa, 2, 3 trabaho nila. Correct. Pinag-juggle nila. At akala natin dito, kapag umuwi, ang lalim ng bulsa, ang daming pera, may dalang ginto. Tapos may mga entitled, ang mga kamag-anak. Oo, na kailangan- Ba't hindi mo naman ako binigyan ng sabon? Yung ganun. So kailangan May mga talaga ganung factor. malawak na pag-unawa ang kailangan natin. Pero, kakaiba ang mga anak nila. Nakita Iba. agad din nila. At eto na nga, inumpisahan nila ang kanilang business. Anong reaksyon ng mga magulang nyo nung sinabi nyong, sige, pupursigihin namin to para makaipon kami, para makauwi na kayo? Una-una po syempre super supportive po nila. Kahit na po syempre business is a risk po. Hindi naman po sure na yung business. Pero po kahit na ganun, super proud po sila and super supportive naman po sila sa amin. Oh, yan. And then how about you, bro? Sa parent ko naman po, since pinifeel niya na rin naman po ako ng pagiging business-minded, and nung 11 po ako, may business na rin naman po kami. So, they're very supportive to us. Sinabi mo, 11 ka, may negosyo na kayo? Opo. With my father naman po. Wow! Since mga computers, ganun, meron po kami nagkukumpuni. computer cafe. Cafe, noon. Wow. So talagang hindi foreign sa kanila yung magnegosyo. At 11 years old lang siya noon, Lumaki ha? pala sila na nakikita nilang nagnenegosyo ang mga magulang. Oo. Okay. But of course, bilang bata kayo,
saan ang hugot ng lakas ng loob? Kasi friend, nakakatakot eh. Lalo na, pinag-aralan nyo ba to? Anong ginawa nyo bago nyo pinasok to? May mga inaral ba kayo? May mga... Oo. Kasi ilagay natin sa perspective sa 18 kayo, 19. Siyempre, backtrack tayo. Mas bata kayo noon. Yung ibang mga kabataan ngayon, naglalaro, online lang lagi, di ba? Bukod sa pag-aaral. Kayo, anong pinagkakabalahan nyo na nagsiset up na kayo ng cafe? Paano nyo ginawa yun? So, nung una po, naisipan po talaga namin dahil nga po sa parents po namin. Parang iisa po kasi kami ng motivation. Isa po kami na experience and dun po yung pinaka-foundation po ng kung ba't po kami nagsama-sama. So, anong edad nyo ginawa to? Cafe? Nung Ilang taon? this year po. So, 17 lang so, kayo? 17 ako, tapos 18. Sabi. Anong ginagawa mo nung 17 ka? Nakatrabaho ka na nun? Trabaho na rin naman Nakatrabaho tayo. na kami ron. Pero gusto kong malaman sa inyo, parang so far, ano yung parang mga nakikita nyong pagkatuto or ano yung mga learning ninyo dito sa pag-uumpisa nyo ng business? Yuan. Ang learnings ko po is kung paano mas maging matibay pa sa larangan ng negosyo at saka sa larangan ng buhay na din. Kasi po, hindi talaga siya biro. Hindi siya madaling pasukin. Kasi, yun nga po, 17 pa lang po ako noon and sabi po nila, palagi din akong laro, online, so biglang papasok ka ng business. So, parang hindi ko agad na-handle ng maayos. So, mayroong nag-guide, mayroong gabay, di ba? Siyempre, yung mga magulang nyo, nagkatrabaho. And then, itong cafe nyo, sino mga katuwang nyo sa pagsiset up? Ang katuwang po namin right now. Bukod Yes. kasi sa cousin mo. Bukod sa cousin ko po is yung mother ko po. Then yung mga family po namin. Okay. Yung mami niya. Nasa si mami? Hi, mami. Sino pa? Sino pa nandyan? Pakita ka naman dito. Dito, ayun. Dito ka, mami. Mami niya na parang ate niya lang. Batang-bata, And then, the other lady that we have here, Employee po namin. ayan. Bata rin siya. Ilang taon ka na? 19, di ba? Negosyo ng mga bata. Oo. Daddy. Mami ang may pakanan ng Nung kitchen, di ba? Siya in charge sa mga dishes, sa recipes. And then yung, pag-usapan na natin, di ba? Kasi nga, cafe nga ito. Anong meron? Ano yung offer? So, since we're a cafe, of Oo. course, we're offering foods and drinks. Food and drinks. Ito. tawag dyan, bebe. Ito po ay caramel macchiato. Okay. Ayan. Pasensya na, nakalimutan ko. Okay. Kala ko malakas lang talaga yung boses ko. So, Malakas naman talaga. To be fair sa'yo, kahit walang mic. dinig pa rin. Oo naman. So ano daw yan? Sarap niya na. So ito po si caramel, Caramel macchiato. Okay. Itong ininom ko ay... This is taro latte po. Okay, taro latte. How about okay. this one? And then this is sea salt Spanish latte. Ang ganda ng ibabaw. Parang Ang ang ganda ng lalagyan. sarap-sarap. Ako, pera nga ako ng straw. Ha? Pahingi akong straw. Ano na to? Ano ko na to? Ay, hindi. Ano ko na to? Yung straw. Ayan. Straw lang. Ikaw talaga. Ikaw. Joke lang. Oh, So mana-mana ito, lang. sino nagkikreate ng mga, halimbawa yung kagayin to, yung mga drinks nyo, and then yung mga menu na meron kayo. Sino nagkikreate? Brainstorming po namin lahat. So, tinignan din po namin kasi yung trend, yung market. Ano po ba yung patok sa taste ng mga Pilipino? Ano yung mga patok sa mga taste ng mga student? And mostly po gusto nila mga sweets, ganyan. Dahil, Matagal yung ginawa nyo. Para masabi nyo na, ito na nilalabas natin talaga. trial and error po siya actually. So, yes po. So, minsan, sobrang pait. Minsan, sobrang tamis. Minsan, sobrang lasa. Hanggang sa po, nire-repeat lang po namin process and In short, my friend, pinakikinggan nila ang kanilang mga kliyente. Oo, yung market. Hindi Galing-galing. ba? Yung market. Siyempre, hindi nalalayo sa kanila yung pagpili ng menu. Kasi ito yung mga gusto nilang in-order nyo sa ibang cafe noon, hindi ba? Ito, ano to? Ang cute! That is Very Sakura girly. yogurt po. Sakura yogurt po. Ito po is Wow. isa namin sa bestseller po. Isa sa mga bestseller. Ayan. Okay, yung ating mga food, ano yung meron kayo? Let's start from Dito, ito po ano si to? Hungarian sausage. Hungarian sausage. Ito po ang aming chicken and fries. Okay. Ang burger steak po namin. Dahil ng burger steak nila, lapad. Ito Okay. po si chicken alfredo. Mhm. Our messy cheese Diba? quarter Na pounder. talaga naman ang cheese.
Di ba, Anen? And then, ito po ang aming nachos and fries overload. Nachos and fries. Overload do. Ito naman Oh. charcoal bun to. Oo, correct. Nice. May pagganon pa mga drama. Okay. So ngayon na nakita nyo na yung business na to and kasama nyo yung mga magulang nyo, ano ba yung mga plans nyo? Ano pa yung plans nyo para sa inyong business? First of all po, gusto po namin i-market pa po sa sa social media, more on marketing po. But more of that po, gusto po namin expand yung cafe. Oo naman. Pa-franchise na, di ba? Branches, no? And kung alam niyo po yung mga pop-up stores with mini carts Yes. po, para sa mga Yun, events invade po. nyo yun, mga Yes po. pop-up stores. Yes po. Event, saka yung event, sa malalaking event. Birthday parties. Yes po, like that. Oh, pop-up, di ba? Kung mga makipag-collab sila sa mga mga ahensya or mga catering services, di ba yung mga ganyan, Tama. event. Tama. How Dami about mga the parents? possibility. Kamusta ang mga, anong masasabi ng mga mami? I'm sure, Mami! proud na proud ka. Sabi ni Mami, ay, gusto ko lang busy ako magluto eh. Sa mga Ano po anak ko. masasabi ninyo dito sa inyong anak at sa inyong mga pamangkin na ang lalakas ng loob pagdating sa pagnenegosyo? Thankful po. Kasi, di ba, ako mahinang loob ko eh. Pero sila po yung nagbibigay ng ano. Hindi kaya natin yan. Kumbaga parang minsan, dahil nga po nag-uumpisa pa lang kami, walang customer, na panghihinaan po ako ng loob. Pero sila po yung hindi, i-push pa rin natin. Magbukas tayo kahit walang customer. Interesting, my friend, diba? Kasi usually, magulang ang magpupush sa anak at hindi mawawala ng lakas ng loob eh. Pero this time, yung mga anak ang nagsasabi sa magulang na naniniwala kami sa business natin. At kaya natin to. And kami naniniwala rin na kaya nyo yan. Maraming salamat, Kurt Mabuhay and kayo! Yuan! Kurt and Yuan. Yes, At tanggapin syempre, ang iyong business partner si Zane. Zane. Si Zane. At ang mga magulang nyo na Yes, lahat ng mga tatrabaho at magulang. Yun, pati mo na yung mga hirap at pangalan ng mga- nagpupursige. Shoutout sa'yo, ma. Pa. I love you. Nasa TV na ako. Nasa TV lang. Ikaw naman, bro. Ayan. So, thank you po sa lahat ng sumusuporta natin. Shoutout po sa kanila. And sa mga Oo. parents ko po. Ayan, salamat sa inyo. Love you pa. Thank you po. Ito pa, may pahabol pa. May Correct. Mami. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!